Tayo ay nasa panahon na halos lahat ng bagay ay nasa isang click lang. Mayroon na tayong tinatawag na food delivery, online shopping at instant payments. Sobrang dali na ng buhay dahil sa mga bagong gadgets at internet, pati na rin ang love life. Maraming naghahanap ng partner sa mga dating apps at sites. Pero naisip mo na ba na kahit sobrang dali at convenient ang digital na mga bagay ngayon, may mga panganib din na nakatago sa likod nito. Dito lumalabas sa mga taong gumagawa ng peking identity para manipulahin ang damdamin ng iba, kunin ang tiwala nila, tapos gagamitin sila para sa sariling interes. At ganyan na ganyan ang nangyari sa isang kaso sa India noong August 2024. Noong August 31, 2024 sa India, may nag-report sa Ahmedabad Police na nawalan siya ng trolley bag sa loob ng Vande Bharat train. Ang sabi ng biktima may laptop sa bag na iyon at gusto lang niya itong maibalik. Ang Vande Bharat Express na kilala rin bilang Train 18 ay isa sa pinakamodern at premium na tren sa India. Isa sa mga features nito ay ang mga CCTV cameras. Kaya naman nag-review ng CCTV ang mga pulis sa tren at doon nila nakita ang isang lalaki na kahina-hinala. Pag-check pa nila sa CCTV ng istasyon, nakita nilang buhat-buhat ng parehong lalaki ang trolley bag. Gamit ang seat number, nakuha ng pulis ang detalye ng lalaking ito. Ang pangalan niya ay Harshit Chaudhary. Nakuha rin nila ang cellphone number niya. Tinawagan siya ng pulis at sinabi na galing sila sa Ahmedabad Police at inimbestigahan siya tungkol sa nanakaw na bag. Doon palang halatang nataranta si Harshit. Alam niyang siya talaga ang kumuha ng bag at nasa kanya pa rin ito. Para makaiwas sa gulo, nagsinungaling siya at sinabi na aksidente lang daw na napunta sa kanya ang bag at pabalik na raw siya para isauli ito. Pumayag ang pulis na dalhin niya ito pabalik. Pero syempre alam ng pulis na hindi iyon totoo. Klaro-klaro sa CCTV na confident pa siyang bitbitin ang bag. Noong September 5, 2024, bumalik nga si Harshit sa police station, dala ang trolley bag. Akala ng lahat normal na kaso lang ito at matatapos na agad. Pero habang tinatanong siya ng pulis, sinabi nga niya ang buong pangalan niya. Ang hindi niya alam bago pa siya dumating sa presinto, alam na ng pulis ang halos lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. At ang pangalan na binigay niya ay tugma sa ginamit niyang pangalan sa tiket ng tren. Mas lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon nang sabihin ni Harshit na isa raw siyang Army Major. Sa mga ganitong kaso kapag isinauli ng sospek ang gamit at umamin sa pagkakamali, madalas pinapatawad na lang o maliit na parusa lang ang binibigay. Pero hindi ganun ang nangyari dito. Una, dahil klarong-klaro sa CCTV na siya talaga ang nagnakaw. Pangalawa, nagsinungaling pa siya sa pulis tungkol sa aksidenteng napunta sa kanya ang bag. At pangatlo, hindi pangkaraniwan na isang Army Major ang magnanakaw ng bag. Kaya nagtaka ang pulis, bakit gagawin ng isang Army officer ang ganitong kababa na bagay? Si Harshit ay naglalakbay na parang isa talaga siyang Army Major o yun ang pinagmamalaki niya. Alam natin na ang pagiging Army Major ay isang mataas at respetadong posisyon. Kaya parang imposible na ang isang totoong Army Major ay basta-basta lang magbiyahe nang walang pahintulot o leave letter. Nang humingi ng leave letter ang mga pulis, una ay puro palusot ang ginawa ni Harshit. At sa huli ang sabi niya ay nakalimutan lang daw niya ito sa bahay. Pero alam ng pulis na kung ang isang Army Major ay nasa leave na walang dokumento, malaki ang posibilidad na may tinatago siya o may mali siyang ginagawa. Kaya tinanong siya ni SP Balram Meena, ang officer na humahawak sa kaso, kung bakit siya naka-leave. Ito'y para makapaghanap daw siya na mapapangasawa. Pero nang muli siyang hinga ng leave letter, ang sagot niya ay hindi nagbago. Ito'y naiwan pa rin sa bahay. Sunod hiningian siya ng army documents. Dito confident si Harshit dahil kumpleto siya ng mga dokumento bilang isang army man. Pero para makasigurado, nag-request ng verification si SP Meena sa army headquarters. At dito na nabuking ang lahat. Lumabas sa records na walang taong nagngangalang Harshit Chaudhary sa army at lahat ng dokumentong ipinasa niya ay peke. Ang totoong identity niya, siya ay si Mohammed Shahbaz Mushtaq Ali Khan, isang taong dating nagtatrabaho sa army canteen. Si Shahbaz ay sumali sa army noong 2015 sa pamamagitan ng sports quota. Ang sports quota sa Indian Army ay isang espesyal na programa na nagbibigay ng pagkakataon sa mga natatanging atleta na makapasok sa militar bilang pagkilala sa kanilang mga tagumpay
sa larangan ng palakasan. Dahil dito nakapagtrabaho siya sa mga lugar gaya ng Siliguri, Jammu and Kashmir sa India. Pero dahil sa kanyang masamang ugali at fitness issues, sinuspende siya noong 2024. Ibig sabihin, una, ang pangalan niyang Harshit ay peke. Pangalawa, hindi siya major. Dati lang siyang staff sa army canteen na kahit mahalaga ring trabaho ay malayo sa pagiging opisyal. Nang i-background check siya ng pulis, nalaman nilang si Shahbaz ay taga Maulana Asad Nagar sa Aligarh, Uttar Pradesh, India. Ang tatay niya ay isang retired army man. Ang isa niyang kapatid ay nasa Indian Air Force at ang isa pa ay nag-aaral. Ikinansal na rin siya noong 2016 at may 2 anak. Dahil alam na ng pulis na si Shahbaz ay gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan, ay nagsimula na ang maseryosong pag-iimbestiga sa kanya. Aminado na rin siya sa totoo. Sinabi niya na ang pekeng pagkakakilanlan niya bilang Harshit Chaudhary ay galing sa isang nawawalang Aadhaar card ng isang lalaki mula sa Bharatpur, Rajasthan na ang pangalan ay Harshit Jadon. Nang makita ni Shahbaz ang nawalang ID, pinalitan lang niya ang apelyido mula sa Jadon at ginawa itong Chaudhary. At ito na nga ang ginamit niya para sa lahat, mula sa paggawa ng pekeng PAN card, army documents, at kahit pagbubukas ng bank account sa pangalan na iyon. Ibig sabihin lahat ng government ID niya ay peke at ginagamit niya ito para sa mga maling bagay. Nang makumpirma ng pulis na guilty siya, humingi sila ng access sa kanyang cellphone. At dito tuluyang nabunyag ang mas malala pa. Mas marami pa palang ginagawa si Shahbaz na hindi nila alam. Sa phone niya, natuklasan ng pulis na may Shaadi.com account siya gamit ang peke na pangalan na Major Harshit Chaudhary. At hindi ito basta-basta account. Napaka-successful ng profile niya. Merong 128 matches sa mga babae sa site. Ang Shaadi.com ay isang kilalang online na serbisyong pangkasal mula sa India na itinatag noong 1997. Ito ay nagsisilbing platform para sa mga individual na naghahanap ng kanilang magiging kabiyak sa buhay. Ang sistema ng Shaadi.com ay hindi ka basta-basta makakapag-chat hanggat hindi kayo pareho nag-match. So kung meron siyang 128 matches, ibig sabihin ganun ka-convincing ang kanyang fake profile. Sa 128 na babae, may 40 siyang laging kinakausap. Nag-chat araw-araw, tumatawag at pinapangakuan ng kasal. At meron namang 14 hanggang 15 na babae ang nakikita niya ng pisikal. Hindi lang ito sa iisang lugar, nakipag-ugnayan siya sa mga babae mula sa Mumbai, Jammu and Kashmir, Siliguri, Gujarat, Delhi, Aligarh at iba pang lugar sa India. Pinapakita lang nito kung gaano siya kagaling mambiktima. Mahilig siya magsinungaling at mahusay sa pagkuha ng tiwala ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa-gawang kwento. Si Shahbaz ay matagal nang nasuspende sa army at wala na siyang trabaho o pinagkakakitaan. Kaya naisipan niyang gamitin ang Shaadi.com bilang paraan para kumita ng pera. Madalas niyang tinatarget ang mga babaeng working professionals, yung mga may trabaho at sariling pera. Ginagamit ang peking identity niya bilang army major at nagpapanggap siyang Hindu para mas lalong maging kapanipaniwala. Kapag may nag-match sa kanya, unti-unti siya nakikipag-chat, tumatawag at nagpaparamdam hanggang sa magtiwala na nga ng todo ang mga babae sa kanya. At kapag nagawa na niya ito, saka siya hihingi ng pera. Dahil buo ang tiwala ng mga babae sa kanya, madali silang nagbibigay ng pera. Ginagamit ni Shahbaz sa mga peking bank account na nakapangalan sa kanyang fake identity para doon ipadala ang pera. Nang sinuri ng pulisya ang kanyang bank records, nagulat sila sa nakita. Hindi lang 10 o 200,000, kundi umabot sa 50 lakh rupees o higit kumulang 3 million pesos ang pera na nakuha niya mula sa iba't ibang babae. Iba-iba ang mga dahilan na ginagamit ni Shahbaz para humingi ng pera at lahat ay bahagi ng kanyang malaking scam. Habang tuloy-tuloy ang investigasyon, isang mas mabigat na revelasyon ang nalaman ng pulisya. Sa dami ng babaeng nakausap niya, may isa pala na pinakasalan niya talaga. Isa siyang Hindu girl. At kinasal sila sa ilalim ng ritual ng Hindu. Tumira sila sa bahay sa Aligarh at walang kamalay-malay ang babae na si Shahbaz ay isang Muslim. Nang ipaalam ng pulis sa babae ang tunay na pangalan at pagkatao ng asawa niya, pati na rin ang katotohanan ng si Shahbaz ay hindi isang Hindu o army major, ay sobrang gumuho ang mundo niya. 1 taon silang nagsama at buong akala niya tunay ang relasyon nila, pero lahat pala ay purong kasinungalingan. Nang medyo nakarecover na ang babae, nagpunta siya sa Bana Devi Police Station at nagsampa ng kaso laban kay Shahbaz.
Ikinuwento niya kung paano pinahihirapan siya ni Shabazz at inaabuso sa loob ng kanilang bahay. Kung sa tingin mo ay grabe na ang kwento na ito, ay meron pa akong isang ilalahad. Sa mga hindi pa nakakaalam, may tinatawag na love jihad na isa sa pinakakontrobersyal na topic sa India. Dito sinasabing may mga taong nagpapanggap at niloloko ang ibang tao mula sa ibang relihiyon para lang mapilit silang magpakasal at kadalasan para ma-convert sila sa ibang relihiyon, kaya sobrang bigat ng mga ganitong kaso. Ngayon, balik tayo sa kwento ni Shabazz. Una silang nagkakilala ng babae online at doon sinabi ni Shabazz na ang pangalan nga niya ay si Harshit Chaudhary. Dahil dito naniwala ang babae na Hindu siya at dahil Hindu rin siya, wala siyang naging problema sa pakikipagrelasyon tulad ng ginagawa niya sa ibang babae. Naging madalas ang usapan nila hanggang sa tuluyan silang magpakasal noong March 5, 2023 sa isang Hindu temple sa Aligarh. Matapos ang kasal, nagsimula na silang manirahan sa Lohia Nagar, Banadevi area sa India pa rin. Pero di nagtagal, nagsimulang lumabas ang totoong ugali ni Shabazz. Madalas siyang wala sa bahay. Pero kapag umuuwi, sinasaktan at inaabuso ang kanyang asawa. Ayon sa babae, kapag tumatanggi siyang may mangyari sa kanila ni Shabazz, pinagbabantaan siya nitong paghihiwa-hiwalayin siya kapag hindi siya sumunod. Sa totoo lang, ginamit lang siya ni Shabazz bilang kasangkapan para sa mga pagnanasa nito. Para sa babae, naging buhay impyerno ang bawat araw. Sa ngayon nakakulong na si Shabazz sa kustodiya ng Ahmedabad Police at patuloy pa rin silang nagngangalap ng ebidensya. Inanyayahan din ng pulisya ang iba pang mga babae na lumantad at magsampa ng kaso laban sa kanya. Iba talaga magbiro ang tadhana. Biruin mo, lahat ng ito ay nagsimula lang sa pagnanakaw ng isang maliit na laptop bag. At doon unti-unting nabunyag ang isang taong gumagamit ng internet para manipulahin, lokohin at gamitin ang tiwala ng mga babae. Sa panahon ngayon na isang click lang ang lahat, ay kailangan mas doblehin o triplihin o kailangan ang pag-iingat. Dahil minsan kahit isang estranghero lang sa online ay nagiging dahilan na matinding pagdurusa. Posible ring may mga nanonood ngayon na nakarelate sa ganitong pangyayari. Kaya please lang maging maingat. Huwag basta-basta magtiwala sa lahat ng nakikita online. Kayang-kaya ng kahit sino na gumawa ng peking pagkatao. Maraming Shabazz or Harshit sa online world. At madalas silang target ang mga batang babae na malulungkot o naghahanap ng kalinga. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!